Sapat. March 7. Offertory Reading Devotional. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na itinatanong natin sa ating sarili tungkol sa ating kita at ipon ay, magkano ba ang sapat? At ito ay isang napakahalagang tanong. Mayroon bang halaga ng pera kung saan masasabi ng isang Kristiyanong, sapat na ang mayroon ako? Mayroon ba tayong sapat kapag ang ating net worth ay 10 beses ng karaniwang taonang kita ng sambahayan ng bansang tinitirhan natin? O kailangan pa ba itong maging 20, 50 o 100 beses na higit pa? May isang lalaki na minsang nagsabi, malalaman kong sapat na ang mayroon ako kapag hindi ko na kailangang sipsipin ang laman mula sa buto ng mangga. Sinasabi sa atin ng mga tagapagplano ng pagreretiro na kailangan natin ng isang tiyak na halaga ng ipon at mga ari-arian upang magretiro ng komportable. Dapat bang maging iba ang halagang ito para sa isang tunay na debotong tagasunod ni Jesus? Ang sapat ay talagang isang relatibong termino. Para sa isang tagasunod ni Jesus, ang mahalagang tanong ay hindi gaano karami ang sapat, kundi ang pagsisikap ko bang makuha ang aking antas ng sapat ay humahadlang sa akin at sa aking Panginoon? Kaya humahadlang ba ito? Humahadlang ba ito sa ating puso at sa Diyos? Kung gayon, kailangan nating gumawa ng ilang malubhang pagbabago, kahit na sinisipsip pa rin natin ang laman mula sa buto ng mangga. Panawagan. Sa pagbabalik natin ngayon ng 10% na ikapo ng Diyos at pagbibigay ng ating regular at sistematikong mga handog, hilingin natin sa Diyos na ihayag ang mga bagay na maaaring lumalayo sa atin mula sa lubos na pagtitiwala sa Kanya. Mamuhay tayo ng may karunungan at laging alalahanin at kumilos sa paniniwala na si Jesus ay laging sapat. Salamat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos.